Peace and blessings to everyone. It is often said that behind the success of a person, behind the personal search for meaning, for purpose, for significance, for fulfillment, that search for transcendence and self-actualization, behind the personal search for meaning is family. What is family to you? Ano nga ba ang pakahulugan mo kapag narinig mo ang salitang pamilya? Perhaps it could be your parents, mother, father. It could be your siblings. It could be your apo. It could be your spouse. It could be your friends. There are friends, there is family, there are friends who become family, isn't it? Kuminsan, hindi ba, yung mismong hindi mo kadugo, sila pa ang tunay na kapamilya para sa'yo. Ano nga ba ang pamilya para sa'yo? Sabi po ni Mother Teresa of Calcutta, if you want to change the world, if you want to change the society that you live in, go home, go back, and begin with your family. My dear friends, at first hearing, the gospel reading seems to shock us. Our Lord Jesus tells us, if anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus? Tatalikuran mo ba ang iyong pamilya? At pipiliin mo siya? Pinagpipili nga ba tayo ng ating Panginoon Jesus? Ako ba o ang iyong pamilya? Ano ho kaya ang kahulugan at pakahulugan ng ating Panginoong Jesus? Alam po natin na mismo ang kanyang mahal na ina. Our Blessed Mother, yes, she is the mother of our Lord, but she is also the truest follower and disciple of her Son, from womb to tomb, from crib to cross. So hindi ho binabaliwala ng ating Panginoon Jesus ang pamilya. Pinapalalim lamang nito ang konsepto ng pamilya. Na ang tunay na pamilya para kay Jesus ay hindi lamang yung kadugo, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Our Lord Jesus does not deny family ties. Rather, He deepens the concept of family. The real family is all about spiritual ties. Fidelity to the will of God. And our Blessed Mother is indeed the finest model of such discipleship. In our first reading today, she is the one who truly fulfilled the law of God. My dear friends in Christ, 2 points for reflection. When we speak about family, first and foremost, it is above all gift from God. Maaaring ang isang tao, marami siyang pag-aari na bahay, buildings, condominiums. But without family, it remains a house. A family, the family turns the house into a home. Home. Ang pamilya, biyaya ng Diyos. It's a gift from God. It is one of nature's masterpieces
Sabi nga ng mga poets, ano ho daw yung dalawang pinakadakilang regalo na may ibibigay ng magulang sa anak? What are those two noblest gifts parents can give their children? A new MacBook? A new cell phone? Says this German philosopher Goethe, the gift of roots and the gift of wings. Pakpak at ugat. Yun daw yung dalawang pinakadakilang regalo na may ibibigay ng magulang sa kanilang mga anak. Pagkakaugat sa Diyos, pagkakaugat sa pamilya, at paggabay ng mga magulang sa pagdedesisyon ng kanilang anak. Ikalawa po, pamilya, isa rin pong krus, kalbaryo. Sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, yung iba ho ay makakaklase ko sa seminaryo noon. 13 po kami nagsimula. Ako lamang po yung natira. At yung mga kabatch ko sa seminaryo, they're happily married. And some of them are still single. Sabi ng mga may asawa, Father, buti na lang hindi ka nagkapamilya. Buti na lang hindi ka nag-asawa. Marriage is not just simply a word, it is a sentence. It is a life sentence. Sabi ko hindi naman, sa lahat ng pagkakataon, life sentence, di ba? Bawat bukasyon, whether you are married, whether you are a priest or religious, whether you are single, lahat po yan, merong, moments of consolation, moments of challenges, desolation. Kanya-kanya yan ng krus na pinapasan sa buhay. One time after my Mass, in a family day, in a school, there's this Gen Z teenager who approached me. And she was crying. Sabi nung madre, Father, kausapin mo naman yung estudyante namin. Sabi nung estudyante, why is it, Father, that people whom I love most are the ones who hurt me most deeply? That's ironic, isn't it? Yung mga taong mahal na mahal natin, pinag-uukulan natin ng atensyon, tiwala, pagmamahal, sila pa ang cause ng ating heartache. Ang pamilya, it is one of the sources of our deepest joys, but also our greatest heartaches. That's a paradox. Diba? Okay lang ba kayo? Basta pamilya, Yan, nagtinginan tuloy yung mag-asawa, Sino ang krus at sino yung nagpapasa ng krus at nagpapapako sa krus. Ayan. Mga kapatid, meron nga ba talagang perpektong pamilya? Is there really such a thing as a perfect marriage? A perfect family? Well, even the Holy Family, they had their own trials, tribulations, even temptations to face. Napakarami ho ng mga pinagdaanan ng Holy Family. And I would like to believe that it was a far from perfect family. Ba? Ano pong nangyari? Diba? Ang banal na mag-anak, anong nangyari kay Maria? Hindi pa sila kinakasal. Meron ng laman yung tiyan. Diba? Pinagchichismisan na sila ng kapitbahay. Diba? Mga kamag-anak. Diba? Na marites. Pregnancy before marriage. Our Lord Jesus was born in a manger. They were refugees in Egypt. Diba? Marami silang pinagdaanan. Meron nga ba talagang perpektong marriage?
I would like to believe that there's no such thing as a perfect family. Even the Holy Family. No? There is no such thing as a perfect family. Only perfect moments. Yan. There is no such thing as a perfect marriage. Only healthy marriage. When there is forgiveness, when there is listening, when there is dialogue, when God is at the very center of the family, whether in moments of joy and success, more so in moments of trials, tribulations, tears, defeats. There is no such thing as a perfect family or marriage. Only perfect moments. Only healthy marriage. And with such, the vision of God regarding marriage and family is still possible and achievable. Amen.